Karaniwan, ang mga bahay na mukhang matibay ay nangangailangan ng maraming mamahaling materyales sa konstruksyon dahil dito napakamahal ng tradisyonal na paraan ng pagtatayo. Mabigat ang ganitong gusali kaya kailangan ng matrabahong pundasyon at masusing paghahanda ng lupa. Ang bahay na ito, na halos 70% penoplex at walang balangkas, ay napakagaan at kailangan lang ng simpleng murang pundasyon. Ang ganitong bahay na walang balangkas at gawa sa extruded polystyrene foam ay posibleng maging susunod na hakbang sa murang konstruksyon. Kung naisip ko lang dati ang solusyong ito, sana ginawa ko na agad ang proyektong bahay sa halagang $1,000 sa ganitong simpleng paraan. Ang walang balangkas ay nagpapababa ng gastos sa paggawa ng gusali. Ang mga pader at bubong na ginawa sa ganitong paraan ay mas magaan, marahil, kaysa sa anumang pader at bubong gamit ang mga klasikong paraan ng pagtatayo. Automatikong tumitibay agad ang mga ito. Kasabay nito dahil sa mga katangian ng extruded polystyrene foam bilang isang napaka-epektibong insulasyon, nagiging sapat na mainit-init ang mga ito at hindi na nangangailangan ng karagdagang insulation. Mas epektibo ang ganitong paraan ng pagtatayo kaysa sa paggawa ng balangkas, mas simple kaysa sa paggawa gamit ang mga blok at ladrilyo, maraming beses na mas magaan kaysa sa monolitikong konstruksyon, at mas mainit kaysa sa paggawa gamit ang troso. Bukod dito, posibleng magtayo ng ganitong bahay gamit kaunting kagamitan, kahit nasa bukirin at walang kuryente. Ang mga bahay na gawa sa extruded polystyrene foam ay pwedeng itayo ng paisa-isa, blok o silid kada dagdag. Madaling itayo, kaya itong gawin kahit ng babae at bata. Gumamit ng mga napakaabot kayang materyales sa konstruksyon na mabibili sa kahit anong tindahan ng mga materyales sa pagtatayo. Madaling palamutian ang mga pader ng ganitong gusali gamit ang iba't ibang finishing na dekorasyon. Kaunti ang trabaho at gastos, pero maximum ang nagagawang square meters sa pagtatayo. Tulad dati, ang mga taga-subaybay ng awit ni Yasha Kosyaka ang unang makakaalam ng mahalagang impormasyong ito. Umiikot-ikot kami sa makitid na daan sa gubat at heto na kami sa destinasyon. Unang impression ko, mukhang hindi ito nagawa ng walang ladrilyo o bloke. Malamig na, pero hindi niebe kundi mainit-init na extruded polystyrene foam ang bumabagsak. Hindi ko sila mapagkakamalan sa iba. Malapitan, mukhang monolitiko ang bahay. Ang bahay ay nakatayo sa isang mataas na lugar kung saan matatanaw mo ang magandang tanawin ng paligid. Dito ang bahay ng malayong kapitbahay ay tila kubo sa gubat. Mahigit isang araw na umuulan dito kaya sobra ang pagkabasa. At ngayon, isa-isahin natin ang lahat. Kamusta sa lahat? Ipakikilala ko, ito ang mga pusa ng may-ari. At heto naman ang mismong may-ari, si Denise, isang residente ng St. Petersburg, kasama ang kanyang asawang si Irina sa isang malaking lupain sa Pskov region, malapit sa hangganan ng ating Belarus. Sinimulan nila ang pagtatayo ng kanilang bahay bakasyunan, kung saan balak nilang tuluyang lumipat at palitan ang abala ng lungsod ng tahimik na buhay sa probinsya. Dito kami napunta ng aking kaibigan at katuwang sa murang pagtatayo, si Konstantin mula sa Batina, Usadba. Natatakot si Konstantin sa taas kaya hindi siya umakyat sa hindi pa tapos na bubong na gawa sa extruded polystyrene foam, pero ako ay naglakas loob. Tiwala ako sa tibay ng materyales. Minsan, sinubukan ni Konstantin gumawa ng bearing beam gamit ang extruded polystyrene foam, pero lumabag siya sa proseso kaya nabali ito sa bigat niya. Maaring pagkatapos noon kaya siya natatakot na sa taas. Paano nga ba niya naisipang gumawa ng ganitong kakaibang bahay? Nagsimula akong mag-aral sa YouTube at doon nakilala ko ang ilang tao na gumagawa gamit ang extruded polystyrene foam. Doon ko naisip, bakit hindi ko subukan? Ibig sabihin, ayun, nagawa naman. Sa totoo lang, naging maayos naman lahat. Sa ngayon, unang layer pa lang ang natapos. May mga aayusin pa kami. Maraming pwedeng gawin para sa dekorasyon. Pwede ring gumamit ng decorative na plaster. Pwedeng gumuhit ng mga brick o bato. Ibig sabihin, malaya kang mag-imagine dito. Kahit ano pwede. Mga decorative na panel. Maraming paraan ng pagdekorasyon. Pwede mo bang sabihin kung gaano kalaki ang bahay? Sa ngayon, ang sukat ng bahay ko ay 5.75 sa 5.75. Ang taas ng kisame sa ilalim ng bubong ay 2 metro at 40 sentimetro. Sa kanto ng bahay,
2 metro at 20 sentimetro. Ang kapal ng pader ay 5 sentimetro at ang pundasyon ay 20 sentimetro sa 20 sentimetro. Lahat ay ginawa gamit ang napakasimpleng teknolohiya. Ibig sabihin, ang pundasyon ay walang bakal na pampalakas. Lahat ng bato na hinukay ko dito gamit ang kamay. Lahat ng nahukay ko, ibinalik ko ring lahat ng bato. Sa totoo lang, ang pundasyon ko ay nagkakahalaga ng eksaktong 5,000 rubles. Ayos! At sabihin mo, ang bubong ito ang kinaiinteresan ng karamihan sa mga tao sa planetang ito. Paano mo ginawa ang bubong? Ginawa ko ang bubong ng napakasimple. Sa gilid na ito, sa labas at sa loob, naglagay ako ng 2 tabla, 1 pulgada ang kapal. Simpleng tabla lang, 25 sa 100 ang sukat. Sa magkabilang panig ito nakakabit at ginawa ko ang sistema ng mga truss tuwing 60 sentimetro sa buong haba. Sa ibabaw, basta ko lang inilagay ang extruded polystyrene foam na dinikit gamit ang ordinaryong construction foam sa pamamagitan ng baril at kinabit gamit ang mga tornilyo, 75 na tornilyo, gamit ang ordinaryong washer. Nagdagdag ako ng washer sa tornilyo para mas malaki ang area ng pagkakapress. Hindi ko na ginamit ang mga espesyal na pako, yung tinatawag na payong para sa extruded polystyrene foam, dahil sa tingin ko hindi na kailangan. Mas mura, di ba? Oo, mas mura nga. At wala rin akong nakikitang silbi dito. Wala rin kami nun sa tindahan. Kaya yung mga washer na tig-1 piso na binebenta, talagang swak dito. Bumili ako ng 400 piraso. May natitira pa akong 250 washer. Kita ang tipid. Magagamit ko pa sila sa susunod kong estruktura. Kailangan ko ring gumawa ng bagong pagawaan at paliguan. Dito ramdam mo talaga ang init. Mas mainit kaysa sa labas kahit hindi ko pa nagagawa ang pagpainit. At yung sahig, insulated na ba o hindi pa? Hindi insulated ang sahig. Dito, ginawa lang talaga ng tipid. Semento, mga 1/4 ang halo, minsan 1/5. Mga 2 sentimetro lang ang kapal ng layer. 2 sentimetro? 2 sentimetro lang talaga, direkta sa buhangin. Ibig sabihin, titingnan ko kung dito ay magiging sobrang init, as in sobrang init talaga, ilalagay ko na lang direkta ang tiles. Kung magkakaroon ng pagsubok sa sobrang lamig, mga -25 hanggang 27, at makita kong malamig ang sahig, maglalagay pa ako dito ng extruded polystyrene foam, 30 ang kapal. Tapos gagawa pa ako ng screed sa ibabaw, at bago ilagay ang tiles, gagawin ko pa ulit. Kita agad kung alin ang ordinaryong lata. Heto ang ordinaryong lata ng pangkaraniwang construction foam. Nagtatrabaho ako gamit ang baril. Ang paggamit ng construction foam na may ordinaryong nozzle dito ay hindi pwede. Baril lang talaga ang makakapag-dosage ng maayos dito. Yung pagpapatuloy ng bubong, nakita natin sa labas. Dito, ganun din, karaniwang 1 pulgada lang. Sa mga truss, karaniwang 1 pulgada lang. Ang bigat dito ay dahil sa hangin. Nagkaroon na kami ng mga bagyo dito. Hindi pa nakakabit ang pinto ko noon at 3 panel pa ang hindi nakakabit. Dito, sobrang lakas ng hangin. Akala ko talaga matatanggal ang bubong. 5 araw na may bagyo. Pero gaya ng nakikita mo, walang natanggal. Kahit na yung mga kapitbahay ko pumunta na dito at tinawag din nila itong istrukturang ito. Para makiramay, di ba? Oo. Istruktura ni na Nuf-Nuf at Naf-Naf, parang lahat ay kayang hipan. Napakagaan ng istrukturang ito. Pero sa totoo lang, matibay naman ito. Pwede kang maglakad, tumakbo, at tumalon sa bubong nang walang problema. Ibig sabihin, hindi pa tapos dito. Nasa proseso pa rin. Kaya ang bubong ay lalong palalakasin. Magiging normal din. Lalagyan ng masilya para sa net at papatungan ng pintura na latex vinyl na matibay sa lamig at tubig. Handa akong sumubok ng ganitong mga eksperimento. Kaya mag-eksperimento lang kayo. Lagi namang pwedeng mag-eksperimento. Kung hindi gumana, maghanap ng ibang paraan. Lalo na kung sawa ka na sa mga karaniwang opsyon. Lagi kang pwedeng sumugal. Ako nga, sumugal ako. Gustong-gusto ko at napakatipid pa. Magkano na ang presyo ngayon? Sa ngayon,
Sa yugtong ito, mga 75,000 na ang nagastos ko. Kasama na dito ang pundasyon na 5,000, 140 panel ng extruded polystyrene foam kasama ang mga halo, mesh, mga lata ng mounting foam, mga baril at mga tornilyo. Ibig sabihin, mga 75,000, humigit kumulang. 75 hanggang 78. Para sa estrukturang halos 6 sa 6 ang sukat. Oo, ganun nga. 6 sa 6 ang pundasyon? Oo, 6-6 ang pundasyon. Pero sa loob, gaya dati, naging 5 at 75 sa 5 at 75. Hindi, pero malaki talaga ang dobleng garahe, di ba? Oo, nakaplano na sa akin. Maganda rin ang bahay bakasyonan. Kapag nilagyan mo ng harang dito, titibay talaga ito. Oh, sigurado. Narito ang pinto. At sa likod ninyo may 2 bintanang ikakabit pa. Madaling ikabit lahat ng ito, gaya ng nakikita ninyo. Ako ang gumawa ng pinto at kahon at natatanggal ang ibabang suporta. Lahat ay nakatayo at maayos. Ganon din, ang kahon ay nakatayo lang gamit ang mounting foam. Hindi ako gumamit ng tornilyo sa direksyong ito. Basta't binuo ko ang kahon kasama ang mga palamuti sa labas at idinikit ko na lang. Totoo, binigyan ako ng kapitbahay ng kalan. Libre ito, pero bagong kalan talaga. So, ano nga ulit ang meron tayo doon? Halos walang nasasayang sa production. Oo, kasi pwede namang magamit ulit lahat ng yan. Kailangan mo itong kayurin. Anong ginamit mo? Kinayod mo ba? Ako. Gaya ng dati, tumingin ako ng mga ideya, tapos dinagdagan ko. Kumuha ako ng karaniwang lagari. Hinati ko ito sa 2 bahagi. Ibig sabihin, isa para sa akin, isa para sa asawa ko. At yun na. At ayun, kaming 2, 140 piraso ng papel ang inupuan namin at ginanon lang namin. Ganon din, 140 piraso ng papel sa magkabilang panig. Ibig sabihin, 11 pakete ang nagamit, tama? Hindi 11, 5 lang yon. Hindi 11, 8 ang laman ng bawat pakete. Ibig sabihin doon, Mga 20 kung tutusin. 20 ats. Mas mababa pa nga sa 20, 11. Oo, mga ganun nga. Kasi 2 beses akong nagpunta, humiram ako ng malaking trailer sa kapitbahay at nagpunta gamit ang trailer. Mabait ang mga kapitbahay mo, lahat binibigay nila sa'yo. Siyempre, mga Belarusian. Maglalaan ako ng ilang minuto ng inyong oras at ikukwento ko kung paano kami napunta sa nakakaintrigang proyektong ito ng konstruksyon. Noong maulan at malamig na umaga ng huling Oktubre, sumakay ako sa luma pero inayos na Dodge at bumiyahe mula Gomel, Pahilaga sa E75. Mabilis akong nakarating sa labas ng Mogilev at pumasok sa lungsod. Dito ko dapat sunduin ang kaibigan kong si Konstantin. Pumunta siya rito mula sa kanilang baryo sa Cherven District ng Minsk Region gamit ang luma nilang Toyota na kamakailan lang pinaandar. Hindi pa siya nagdesisyong maglakbay ng mas malayo gamit ang kanyang malaking sasakyan. Kawawang Dodge. Ilan ang upuan? Siyang kasama ko. Hindi lang basta dumi ito. Uminit ito sa kalsada, binuksan ko at lumabas ang kalawang doon. Ngayon ba? Hindi. Balat ng upuan ng driver. Sa totoo lang, ito ang unang beses na ilalabas ko ito. Oo, may kung ano na sa antifreeze. Kita mo ba ang loob? Pwede na siguro patakbuhin pero baka hindi makarating pati preno. Opsyon ang madilim na kisame, lumuwag ang gilid at may baluktot na tornilyo doon. Malamang, kailangan talagang ayusin. Kailangan muna nating ilabas. Para makaalis tayo, kailangan muna nating ilabas. Kaya, ayan, umalis na tayo at inilalabas na tayo ngayon. Ito ang navigator. Tingnan mo, sa'yo parang wala lang. Pinindot ko dito at sa Mogilev, may mga windmill na parang sa States. Kaya parang Mogilev State ito. Nasa E75 na tayo, ang kalsadang nag-uugnay sa Odessa at St. Petersburg. Panandalian pang gumanda ang panahon. Sinalubong kami ng ulan sa Vitebsk. Nag-ikot-ikot kami ng kaunti sa lungsod na matagal ko nang hindi napupuntahan. Kanlurang Dvina. Parang lumit na siya. Totoong lumit na talaga. Nandyan ang Slaviansky Bazaar.
Amphitheater kung saan ginaganap ang festival na Slaviansky Bazaar, Pyramide. Marco City. Maraming kagamitan. Muli sa ₱65, luminaw ang panahon. Sige, pasok. May balbat. Oras na ng tanghalian. Ibang gasolinahan ito. Gazprom mo ito at Gazprom Neft naman ito. Seryoso, magkaiba sila. Nandito na tayo sa Pskotskaya Oblast, kapitbahay ng Russia. Dumating tayo sa Nebel. Lumabas ka naman, tingnan mo ang pinakasentro. Lumabas ka, pinakasentro talaga. Lungsod ng Nebel. Kaunti na lang at nandyan na tayo sa pupuntahan natin. Kanan, kaliwa. Oh, sa kanan. Sa ganitong patag na kalsadang lupa, parang di pa talaga ako nakapag-drive. Pinagdugtong nito sa pamamagitan ng stabilisasyon ng ilang baryong dinaanan ng school bus. Kaya ito ay regular na ginagraduhan, kaya patag ito. Anong ginamit mo? 5 sa 5? Oo, ginamit ko 5 sa 5. Pero yung net parang hindi ganun. Itong net 2 milimetro lang ang sukat. Pero kadalasan, Tiningnan ko yung marka doon. Ano ang densidad? sa totoo lang, sobrang mura. Mga 65 gramo kada metro. Parang ganun. Oo, ibig sabihin, hindi pa ito alkali resistant o kung ano pa man. Ito ay karaniwang fiberglass na glass mat na mesh para sa plastering. Ginagamit namin ay 160 gramo kada metro kwadrado at 5 sa 5 mas siksik yun. Oo, yung rolyo ng pinakamurang mesh na ito ay binili ko ng 1,080 na rubles, 50 metro ang isang rolyo. Mura talaga yun. At dito nagamit ko. 4 na rolyo ang meron ako. Isa na lang ang natira para sa bubong dito. Kaya 4 na rolyo ang magagamit dito. At kasama na sa 75,000 ang mesh at itong plaster na ito. Ibig sabihin, na-compute mo na lahat? Oh, lahat. May mga tala ako doon. Ilang kahoy ang nagamit? Bumili ako ng kahoy, pumunta ako, bumili ng mga tabla. 5,000, kalahating kubiko ang nagamit ko. At kahit ganoon, may natira pa. Kalahating kubiko lang ang nagamit? Oo, mas mababa pa sa kalahating kubiko. Ako ang bumili ng ilang piraso ng 6 na metrong 1 pulgada at agad din ng 4 na metrong tabla sa lagarian para iwas gastos sa mga pinagputulan at tira-tira. Dito, mga 3 metro ang haba ng isang rafter at halos 1 metro ang naputol mula rito. Bumili ako ng 4 metrong tabla para maiwasan ang dagdag bayad sa tira-tira. Lumabas na kalahating kubiko ang nakuha ko, pero mas kaunti ang nagamit. May natitira pang bungkos, ibig sabihin kalahati ng kalahating kubiko lang. Ganoon ang kinalabasan. Anong klasing pandikit ang ginamit mo? Anong halo sa mga pader? Anong ginamit mong pampalitada? Pandikit? Pinili ko. Ang pangunahing ideya ko ay gamitin ang pinakamurang materyales hanggat maaari. Pumunta ako. Para sa kubeta at taniman, gumamit ako ng pandikit para sa gasobetong block na nagkakahalaga ng 100 at 70 rubles bawat 20 kigo na sako. Pati loob at labas, nilagyan ko ng masilya gamit iyon. Dito bumili na ako ng pandikit. Hindi ko na matandaan ang tatak. Kailangan ko pang tingnan sa sako. Ito ay semento na pampalitada. Matibay sa lamig at hindi tinatabla ng tubig. Hindi naman ito pandikit. Talagang pampalitada ito. Oh, kaya ayan, agad ko nang pinapaputi. Nilabag mo lahat ng mga proseso. Lahat talaga, kahit yung may isip at hindi may isip. Sa totoo lang, gusto ko nga sanang ipakita. Ngayon, napunta tayo sa kung ano ang nasa loob. Ito yung parang mantsa. Gagawa tayo ng parang ganito. Sinusubukan na namin ang mga opsyon ng pagtatapos sa loob. Parang balahibo ng tupa, no? Oo, nilalagay namin ang balahibo ng tupa, pinapantay gamit ang spatula, tapos nagiging ganito. Pinapalakas din niya ng ayos. Oh, magpapalakas siya sa magkabilang panig. Nasa sako na lahat, pero paano kung ikaw ang maghalo ng buhangin, semento at apog? Hindi ko pa nasubukan. Ibig sabihin, mas makakatipid pa. Posible, lahat ay posible. Pero dahil nga, kumbaga, kinakapos na ako sa oras. May mga deadline ka ba? Wala naman, malapit na lang kasing magyelo.
Ganito masasabi ko, kahit umuulan, nagtatrabaho pa rin ako, nag-ulan noon. Ginagawa ko ang bubong. Dito, sinubukan ko ring mag-plaster. Pero dahil wala pa akong 3 panel dito, ginawa ko na lang ito sa gabi. Kinabukasan, umulan o mas tama, kinagabihan agad umulan at lahat ng pinaghirapan ko. Nabura lahat, kaya dali-dali kong tinapos ang bubong at ipinagpatuloy namin ang mga eksperimento sa parehong direksyon. So, sinadya mo talaga itong gawing eksperimento, tama? Oo, talagang eksperimento ito na nagdala sa akin sa estrukturang ito at talagang nagustuhan ko ito. Pero hindi mo naman agad sinimulan ng bahay, tama ba? Dahan-dahan kong narating yon. Oo, kasi natututo ka sa sarili mong pagkakamali. Gumawa ako ng mga taniman. Marami akong naging pagkakamali doon. Tapos, isinasaalang-alang ko na yon, gumawa ako ng palikuran. Naintindihan ko kung paano. Nang matapos kong gawin ang palikuran, naintindihan ko na kung paano ko gagawin ang bubong dito at kung paano ko tatalian ang mga sulok, naintindihan ko na rin. Sa puntong ito, ibig sabihin, bago nito sa mga taniman, marami akong nagawang pagkakamali at dito ay napaunlad ko na. Ibig sabihin, kapag nagtayo ako ng pangalawang pagawaan o ng kaparehong bahay, maiintindihan ko na kung paano pa ito gagawing mas maganda. Kung paano gawing mas mataas ang bubong. Kung paano gawing mas malaki ang slope. Ibig sabihin, hindi matulis kundi halos patag. Sa totoo lang, ang ideya ko ay gawing 2 metro at 20 ang taas ng pader na ito at 3 metro naman ang taas ng kabila. Tapos gagawin kong one-sided ang bubong. Ito ang una kong naisip. Sa hinaharap, balak kong magdagdag ng parehong istruktura na 5 metro at 75 sa 5 metro at 75 para makagawa ng pangalawang bubong at mapalawak pa. Siyempre, kakailanganin din ng garahe. Kaya naisipan kong gawing may slope ang bubong para sa susunod na taon ay makadugtong ako ng garahe. Saan naman nanggaling ang pagkabasa o halumigmig na iyan? Ang halumigmig na yan, kumbaga, ay dahil din sa extruded polystyrene foam. Hindi nagpapadaan ng tubig yan, pero ang mounting foam magpapadaan yan ng tubig. Ibig sabihin dun sa taas, hindi pa yan napoprotektahan ng kahit ano. Hindi pa napoprotektahan. Dito sa akin, itong 3 panel na to ay natapos ko na, pero hindi ko pa nilagyan ng sealant ang mga dugtungan. Dito, tulad ng nakikita ninyo, dito sa mga dugtungan, nilagyan ko na ng parehong plaster ang mga dugtungan at dito tuyo na. Ibig sabihin, hindi pa ito waterproofing, plaster lang talaga. Ang plaster na ito ay moisture resistant. Oh, moisture resistant talaga siya. Mga kaibigan, gusto ko kayong bigyan ng babala. Maraming murang at epektibong paraan ng konstruksyon sa channel na awit ni Yasha Kosiaka ay eksperimento pa lang at dapat pang subukan ng panahon. At gaya ng napansin nyo na si Denise ay mas matindi pang eksperimento kaysa sa akin. Kaya ang pananagutan sa pag-ulit ng lahat ng nakita nyo ay nakasalalay lamang sa inyong sariling responsibilidad at konsensya. Dahil maaring iba-iba ang mga panganib. Halimbawa, mula sa hindi katatagan at hindi pagiging maaasahan ng mga ganitong istruktura na talagang pinagdududahan ko at kabaliktaran naman hanggang sa pagiging matibay at maaasahan ng mga ito na halos hindi ko pinagdududahan. At maaring mawala ng kabuhayan ang mga tradisyonal na manggagawa sa construction at malaking kita ang mga kompanya ng construction kapag nagsimulang magtayo ng sarili nilang bahay ang mga tao ng madali. Kaya mag-isip-isip muna kayo ng mabuti bago gumawa ng anumang hakbang. Ibig sabihin, wala itong balangkas na konstruksyon. Kailangan din nating isama ang ilang rolyo ng masking tape. Ibig sabihin, kumuha ako ng 2 piraso. Walang ginamit na tornilyo, lahat ay, sa totoo lang, natapos na. Pinagdikit ko lang ang 2 piraso. At para magdikit sila sa isa't isa, nilagyan ko lang ng mga piraso ng masking tape. Ganon din sa pangalawang hanay. Inilagay ko, dinikit gamit construction foam at pinagdugtong. Para lang sa pansamantalang pagdikit? Oo, ginamit ko lang ang masking tape para idikit. Grabe, kailangan mo pang ibawas ang kuryente na ginagamit para mag-charge ng baterya para sa plastering, syempre. Ibig sabihin, walang ginamit na tornilyo, maliban lang sa pagkakabit. Ibig sabihin, halos walang ginamit na kagamitan. Oo, pwede naman talaga. May ilang beses na asawa ko talaga ang nagdikit. Habang ako'y nagdidikit sa isang side, siya naman sa kabila. Ibig sabihin, sobrang gaan ng materyales na ito. Sobrang, kahit mga bata. Yung panganay kong anak na lalaki, dumalaw siya at tinulungan niya ako. Ibig sabihin, kahit bata. 14 na taon siya.
Kaya kahit bata, kayang gawin ito. Hindi mo kailangan ng kuryente. Dito, wala talagang kailangan. Pwede mong dalhin ang mga materyales sa bukas, na parang baril para sa pag-mount tape, baril para sa foam, at pwede mo nang buuin lahat ito sa gitna ng parang kahit walang kuryente. Pwede kang gumawa ng pansamantalang tirahan para sa sarili mo, at doon ka pwedeng mamuhay ng maayos. Kailangan ba ng mataas na edukasyon sa engineering at construction para rito? Ha? Wala naman akong pinag-aralan sa construction. Nag-aayos lang ako ng mga apartment dati. Medyo may naiintindihan naman ako at napunta ako sa punto na Ano kaya reaksyon ng mga bombero sa ginagawa mo? sabi nga pala ng kaibigan ko, maganda raw talaga ang pagkakasunog nito. Sinadya kong mag-iwan ng piraso ng mesh na may palitada. Sa pangalawang beses ko palang lalagyan ng palitada at susunugin ko na mismo yung materyales na tapos na. Gusto kong sunugin gamit ang blowtorch. At titingnan ko kung paano mangyayari yon. Sa palagay ko, May karanasan ka raw, di ba? Narinig ko yan. syempre, halos. Pyroman. Bumbero. Bumbero siya at 15 taon nang nagtrabaho sa istasyon. Ibig sabihin, ikaw ang nag-apula ng sunog ayon sa rekomendasyon ng mga bumbero. Mga dating kasintahan. Siya nga pala, may isa pa akong ideya. Iniisip ko kung paano ko gagawin, hindi istante, kundi yung pagkakabit nito. Doon ko isasabit ang mga wrench at pliers. Dito dapat linawin na si Dennis ay mahilig sa panganib at eksperimento, ngunit may matinong pag-iisip. Ngayon, ang ginagawa niya ay pagbuo ng bahay para sa kanyang paglikha, isang pinapainit na all-season na pagawaan. Halos kasing laki lang ito ng maliit na bahay bakasyunan. Sasabihin ko sa'yo, may mga espesyal na tornilyo, matagal na, mga jubel para sa extruded na polystyrene foam. Plano ni na Dennis at Irina magtayo ng bahay mula Pinoplex para permanente nilang tirahan matapos suriin ang lahat ng sistema. At umaasa ako malapit na yon. Ngayon, baka matagpuan ko na. Ganito rin, pero mas malalaki ang gusto kong subukan. Oo, kahit yung mga plastic ay medyo matibay din sa totoo lang. Oo, may metal din para sa gypsum boards. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang mga eksperimento. Pwede kang mag-eksperimento sa kahit anong paraan dito. May mga ideya rin na, halimbawa, kumuha ng tabla sa magkabilang gilid. Ibig sabihin, maglagay ng piraso ng kahoy dito at isa pa sa kabila. Pero hindi ko itinuloy kasi ito ay walang frame na construction. Muli, nagkaroon ako ng tanong tungkol sa kuryente, kung paano ko ilalagay ang kuryente. Napanood ko sa internet na may mga gumagamit ng heat gun para sunugin ang uka ng wire, saka inilalagay ang wire sa flexible conduit. At pagkatapos ay pinapakinis nila gamit ang masilya. Magkakaroon ka ng nakabaon na saksakan, pero pwede ring nakapatong. Ang wire ay nasa loob ng pader gamit ang flexible conduit, metal man o plastic. Makinig ka, hindi kailangan ng heat gun, pwede rin soldering iron para sa tubero, gumawa ng loop, ikabit, painitin, tapos pwede mo na agad gupitin. Oo, ako rin! Diameter ng gagamitin mong tubo. Oo, may soldering iron ako at nagsusolder din. Kaya pwede kang mag-experiment dito kahit paano. Malamang magkakaroon din dito ng kalan. Oo, malamang magkakaroon ng kalan. At para sa eksperimento, lalagyan ko ng tiles ang pader na ito. Ibig sabihin, gagawa pa ako ng backsplash sa likod ng kalan para sa eksperimento. Ibig sabihin, ito ay semento na palitada, pandikit ng tiles para sa mga mainit na sahig, kaya nitong kumapit. Sa tingin namin, ikaw ang unang tao na nagtayo ng ganito kalaking walang balangkas na bahay gamit ang ganitong paraan. Na may 2 tabing bubong. Ikaw na talaga ang una sa YouTube. Mag-isa. O baka pati sa buong mundo. Nakaka-interest din para sa akin. Anong gagamitin mo para i-insulate ang gusaling ito? Extruded polystyrene sa loob at labas. Ayan, may formwork ako dito. Gagamitin ko ulit ito. Ibig sabihin, may mga template na ako. Sa madaling salita, ito ang template ng formwork. Dinala ko ito sa bukid. Doon ko binuo at nilagyan ng pundasyon. Nagsimula akong mag-assemble kahit walang kuryente.
Gusto mong tayuan ng ganitong mga bahay ang buong bukid, tama ba? Oo, kasi kailangan. Kailangan pa rin naming gumawa ng isa pang workshop para sa asawa ko. Kailangan pa rin ng paliguan. Kailangan ko pa ng garahe, guest house, at kailangan pa ng pangunahing bahay. Marami pa ang konstruksyon at itatayong mga gusali dito. Dapat tayong humingi ng diskwento sa tindahan. Bansa ng extruded polystyrene foam. Oo, naisip ko ring tawagin siyang ganun. Extruded polystyrene foam land. Heto nga pala ang tabla na binili ko. Heto ang kalahating kubiko ng tabla, at ito pa ang natira sa akin. Ibig sabihin, mga 0.25 kubiko lang ang magagamit para sa bubong. Ibig sabihin, kayang bilangin sa daliri. Oo, pwedeng isa-isahin ang mga tabla. Oo, ibig sabihin, ililista ko ng detalyado ang mga materyales mamaya. Kasi sinusulat ko doon kung ilang lata ang nagamit, ilang tape, ilang tornilyo, anong klaseng tornilyo, ilang piraso ng extruded polystyrene foam. Lahat ay binibilang kasi kailangan maintindihan ang eksaktong budget kung magkano talaga ang kakailanganin mula umpisa hanggang dulo. Ayos, pareho tayo pero di ko sinulat o binilang ang kahit ano. Interesado lang talaga ako kung magkano ang nagagastos. Ibig sabihin, hanggang P100,000 o 100,000 rubles ang ganitong insulated, mainit na istruktura. 5 sa 75 ang ganito. 6 sa 6 pa. Mas mainit talaga doon kaysa dito. Oo nga, hindi kami nagyayelo. Doon kaming tatlo ay nagpainit ng hangin. Hindi pa nga kami nagsisimulang magpainit. Sa loob ng 15 minuto. Oo, nakalimutan ko pang sabihin, sa mga ganitong istruktura, magiging mainit ito. Parang thermos ang trabaho nito. Mamaya, pag-iisipan ko pa ang tungkol sa supply ventilation. Kasi ito ay isang workshop kung saan magkakaroon ng alikabok at gagawin din dito ang mga welding na trabaho. Siguradong magkakaroon ng mga tanong tungkol sa ventilasyon, kaya gagawin talaga ang ventilasyon. Malamang dito ko ilalagay ang supply ventilation at sa bubong ay magkakaroon din ng ventilated na payong. Naisip mo na bang gumawa ng log house gamit ang extruded polystyrene foam? Sino? Iikot-ikutin siya, tama? Sa totoo lang, heto ang halo. Pinakamura ito. Heto ang etalon, ito ay frost resistant, moisture resistant, at hindi lumiliit. Ginamit na. At nagamit ko na rin. Ibig sabihin, sapat pa ito para sa isa pang bahay. 20 sako ng ganito, ng ganitong etalon ang nagamit ko. 20, 19. Isa na lang ang natira. Ibig sabihin, pwedeng makakuha ng mas mataas na kalidad para mas maganda ang resulta. Ang isang sako ng dekalidad na halo ay nagkakahalaga ng 900 rublo. Isang sako. Itong isa ay 230 lang. Itong mga punit, kinuha ko lang sa tindahan ng tig 200 rublo dahil punit ang packaging. Mas mura ko pa silang nakuha. Ikaw pa ang lalo pang nagpunit niyan. Ito ang semento na finishing na kulay abo at ito pa, kumuha rin ako ng isa pa. Ito naman ay finishing na semento na masilya at ito ay kulay puti. Dapat mas mahal yan, tama? Oo, nakuha ko yan ng tig 200 rubles kasi hindi maayos ang lagayan. Una akong bumili ng 10 piraso, tapos bumili pa ako ng 10 ulit. Pwede pa ngang gawin. Nakatipid ako sa delivery kumbaga. Siyempre, pwede mo itong gawin ng ilang taon kasi ang extruded polystyrene foam ay nakatayo lang sa bukas na field. Umuulan, wala namang mangyayari dito. Kahit magtaglamig pa, matatakpan ng niebe, okay lang, makakalampas ito sa taglamig. Pwede ko naman iwan sa ganitong stage at bumalik na lang pagkatapos ng taglamig. Tapusin na lang, walang mangyayari dito. Pagkatapos ng taglamig, babalik ako para ayusin ang bubong. Wala namang mangyayari dyan. Walang mangyayari. Hanapin ang pader sa bukid. Oh, at narito ang mga pagsubok. Noong may mga bagyo, akala ko matatanggal itong bahagi ng bubong ko. 5 araw na bagyo iyon. Akala ko mababali ang bubong. Dito banda mababali. Pero 5 araw naming tiniis at itong buong kakahuyan ay yumuko ng ganito. Puputulin ba itong bahagi ng bubong na ito? Oo, puputulin. Ginawa kong 10 sentimetro sa lahat ng bahagi. Ibig sabihin, puputulin lahat ito. At syempre, matitira pa rin ang materyales. Gagawa ako ng kung anuman mula rito. Hindi ko pa alam. Siguro mga maliit na kabinet o estante na paglalagyan ko ng mga gamit. Doon nila nahanap kung saan nasunog.
Balang ginupit mula sa isang bala ng kanyon. Ginamit ito bilang tasa. Marahil. Mga blanco, kita mo. Walang laman ang mga yan. Ibig sabihin, nahanap lang nila kung saan ang kutsilyo. Heto pa, isa pa sa kanila. Ito, hindi pa napapaputok. Buo pa ang likod, di pa napipisa. Pero wala itong laman. Isa itong bagay. Hindi ko alam gamit nito. At ano naman ito? Ito ay magasin mula sa Pistolet Pulemyot Shpagina. Ganito ito ikinakabit. Mula sa Pistolet Pulemyot Shpagina. Nakahukay din ako ng bunggo kung saan-saan. Pinakamarami nito. Kita mo, ito ay axis ng kariton. Panday pa ito. Oo. At mukhang sumabog pa ito. Malamang. Marami kang nakikitang ganito dito. Talim ito mula sa, alam mo na, mula sa traktora. Oh, ano pa ba ang meron tayo dyan? Mga singsing. Galing pa sa mga drum. Yung kapitbahay nga dyan, nag-iikot, naghahanap ng bakal. Nangongolekta siya ng bakal. May mga truck ng traktora dito, yung mga pang-caterpillar. Si Lolo at ang apo. May taniman doon na gawa sa Penoplex. 3 taniman na gawa sa Penoplex. 3 taniman. Gawa sa Penoplex. Oh, kailangan talagang ayusin dito. Kinukunan natin kung ano ang meron. Oh, nakuha na natin ang ani mula dito. Talagang tuloy-tuloy lang ang pagdami ng mga kalabasa. Nagsimula ang lahat sa simple lang at isinasaalang-alang namin lahat ng aming mga pagkakamali. Ito ba yung unang trabaho, oh? Oo, ito talaga ang pinakaunang trabaho at nagawa ito ng hindi talaga ayon sa gusto ko at hindi ko rin ito pinlano. Siyempre, natututo ka sa sarili mong mga pagkakamali. Sa una, ginagawa mo lang tapos nare-realize mo na pwede pa pala itong pagandahin. Kaya sa pangalawang tanim, mas maganda na. At sa pangatlong tanim, mas gumaganda pa lalo. Ayan, tingnan mo, lahat nakatayo pa rin. Ito, na-plaster na. Dito sa dulo, hindi pa na-plaster. Sigurado akong tatagal ito ng higit pa sa isang taglamig, hindi ito magigiba. Anong ginamit mong pantakip dito? Dito naman, sa pagkakataong ito, doon gumamit ako ng semento na plaster. Pero dito, ginamit ko ay pandikit para sa gasobetong block. 20 kilo iyon, 160 rublo ang halaga. Talagang pandikit para sa gasobetong block. Kaya, nagsimula akong mag-ensayo gamit ang mga ganitong klase ng materyales. Ayan, nakatayo pa rin lahat. Malalampasan ang taglamig. Mananatili ito sa labas, walang bubong. Plano ko talagang gumawa dito ng greenhouse na gawa sa kahoy para maging totoong greenhouse na may maiinit na taniman. Ayun, tingnan mo. May natira pang pipino. Sa loob, nilagyan ko ng mga sanga. Dati, may mga palumpong ako dyan. Pinutol ko. Ang anak ko, sa totoo lang, ang nagputol gamit ang chainsaw. Pinuno ng mga sanga. Tapos, nagtabas kami ng damo. Nilagay din sa loob. Ibinalik ko ulit ang matabang lupa sa ibabaw. At pumunta kami sa isang abandonadong sovkhoz. Kumuha kami ng itim na lupa, kaya pati sa itim na lupa, dito lahat tumutubo. Oh, yung mga sulok. Ayan yung mga sulok. Sa totoo lang, puro pagkakamali ko rin ito. Dito sa ibabaw, nagbitak-bitak ang mga sulok kasi hindi ko tinanggal ang mga lock dito at ginamitan ko ng 150 na tornilyo. Sinubukan ko rin kung paano ito kakapit lahat. Kunin natin ang sukat. Malaki ang volume ng lupa rito, 45 sentimetro mula sa lupa at 15 ang ibinaon ko. Ibig sabihin, diniligan namin, napakasimple lang nito. Sobrang simple. Nandoon ang balon. Diretso mula sa hose hanggang sa mga gilid, ganito namin binabaha lahat at hindi naman nagkakalas-kalas. Nasaan ang balon? Ayun, nandoon sa damuhan. At basta, hindi namin dinidiligan gamit ang pandilig. Pinupuno namin ang mga drum dahil minsan nauubos ang tubig sa balon. Karaniwan, hinuhulog lang namin ang hose at pinupuno hanggang gilid. Ibig sabihin, nag-aalala ako na baka mabasag ito, na baka maghiwalay ng ganito.
pero ipinakita ng paggamit na kaya naman ng ganitong dami ng walang problema. Medyo tabingi pa rito ng kaunti. Oh, Bawat hanay ay mas nagiging pantay. ito ang unang hanay, ito ang pangalawa, at ito na ang pangatlo. Yung pangatlo ang pinakamaayos. Kaya nga sinasabi ko na talagang naging tabingi ang mga hanay ko. At bakit nga ba naging tabingi? Kasi kung titingnan mo ang buong lote, wala talaga akong patag na lugar noon. Dinikit ko lang sa lupa kung paano ito tumakbo. Ganoon din ginawa ko. Ngayon, meron na akong... Alam naman ng lahat na bilog ang mundo. Oo, hindi lahat. Ngayon, may kamalig na ako na pantay ang sahig, kaya pwede na akong magdikit doon ng pantay at dalhin dito ang mga panel para buuin. Magkakaroon pa ng mga taniman dito. Sa taong ito, gagawa pa ako ng mga taniman para makalampas sila sa taglamig. Ibig sabihin, magkakaroon pa ng mga taniman dito at doon din. Oh, may kalabasa dito. Heto pa, pero namamatay na siya kasi nagyayelo na. Para ito sa mga rakun. Heto pa isa. Meron pa. Kakain ang mga rakun. Halos kalahati ng baryo ang napakain namin ng mga kalabasa dito. Nagbigay kami ng kalabasa mula sa taniman namin. At kinuha niya ang mga kalabasa namin. Pumunta siya sa paaralan. Ipinakita nila. May paligsahan doon tungkol sa mga kalabasa at tanim sa bakuran. Gamit ang kalabasa namin, nakuha niya ang ikalawang pwesto sa paaralan. Ang unang subok ay pumalpak. At doon sa gitna ng mga tanim, pinag-aralan ko kung paano gawin ang teknolohiyang ito. Ibig sabihin kung paano kaskasin, kung gaano kalalim o kababaw, marami o kaunti. Tapos kung paano idikit ang net, paano magmasilya. At ayun, naging pangit ang mga tanim. Pero nung pangatlong tanim, nakuha ko na. Nagsimula na siyang maintindihan ka. Oo, natutunan na ang teknolohiya. At nagsimula na kaming magtrabaho sa palikuran. Mukhang nalampasan mo pa ang lahat ng gumagawa ng palikuran gamit ang extruded polystyrene foam pagdating sa laki ng palikuran. Dapat komportable kang pumunta roon. Komportable, ibig mong sabihin dalawa kayo. Oo, pwedeng dalawa. Sa sukat na 100 at 20 sa 100 at 80 kasya ang dalawa. Pwede ka pang maglagay ng mesa at magtsaa. Panoramikong bintana. Pero dito hindi pa rin tapos. Ibig sabihin, hindi ko pa natapos ang mga palamuti. Dito, natapos ko na ang palamuti pero... Ito na ba ang sumunod mong proyekto matapos ang taniman? Oo, dito nagsimula ng magamit ang lahat. Bubong gawa sa Penoplex, basta dinikit lang. Pansamantala pa lang ang hawakan kasi magkakaroon pa ng molding dito, aayusin pa lahat. Ang ikinagulat ko, yung bigat ng pinto kahit walang palitada. Tinimbang ko siya, mga 2.5 o 3 kilo lang ang bigat niya. Yung mismong balangkas, ginawa kong 30 sa 30 para sa extruded polystyrene sheet. 30 sa 30 talaga. Idinikit ko doon at kaya mo lang buhatin ng kamay, sobrang gaan ng pinto. Ngayon, mas mabigat na siya. Kasi may 2 patong ng palitada at may mga ginawang ladrilyo. Gumawa ako ng stencil. Kumuha ako ng medium density fiberboard na tabla. Yung likod ng cabinet, yung tinatawag nilang medium density fiberboard. Gamit ang lagari, ginupit ko ng hugis ladrilyo. Gumawa ako ng malaking stencil para sabay-sabay kong maguhit yung malalaking ladrilyo. At basta nilahukan ko ng semento, likidong semento, kahit walang buhangin. Semento lang talaga, idinikit ko, pinahiran, tapos tinanggal ko. Ibig sabihin, hindi matipid, likidong semento. Yung isang sako ng semento, 50 kilo, 500 at 20 o 500 at 50 rubles. At naubos yung 50 kilo. Isang sako, sa madaling salita, naubos. 50 kilo. Oo nga, ibig sabihin, hindi naman ganun kamahal sa tingin ko. Ibig sabihin, 3 yero ang bubong. Pinaplastar. Sa ibabaw, dito rin may plaster. At pininturahan lahat ng ordinaryong latex na vinyl na pintura. Para sa harapan, yung salamin. Kumuha ako ng double glass at ginamitan lang ng kutsilyo para tanggalin ang sealant at ipinasok gamit ang ordinaryong foam. Lahat ay basta nakaporma sa foam.
Sa sahig, plano kong maglagay ng tiles. Dito yon ilalagay. Magkakaroon din ng ventilasyon para mailabas ang mga amoy. Lahat ng kailangan ay nabili na. Tulad ng dati, laging naiiwan ang maliliit na bagay. Sinabi sa akin ni Ira, kapag may naisip akong gawin, gusto ko talagang gawin yon. At pagkatapos ng 1 linggo, sa channel na pinapanood ko, naggagawa na nila yon pagkatapos ng 1 linggo. Iniisip ko pa lang, pero doon nagagawa na agad. Kasi, Tinatanggap namin ang inyong mga signal. oo, ganun din ang pagkakaintindi ko. Kasi sinabi ni Ira, tara gawa tayo ng kabinet sa kamalig gamit ang Penoplex. Kasi wala pang may ganoon. Kabinet talaga para sa mga gamit ko sa trabaho, doon ko isasabit ang mga ito, kaya magiging mainit-init na kabinet. Ang pinaka nakakagulat sa akin dito, yung mga tao dito, iba-iba ang sasakyan nila, pero wala ni isa sa kanila ang nagpaayos ng suspensyon. Parang laruan ang mga tumatakbong kotse. May imported na dumadaan, lahat maingay at nanginginig, parang lumang lata, pero hindi naman talaga. Mahal na kasamahan, nagdala kami sa inyo ng kaunting mga regalong pang-konstruksyon. Oh, salamat! Tunay na Penoplex kulay kahel. Penoplex, ito ang materyales para sa iyo para sa isang bagong paliguan na sana ay gawin mo. Salamat! O kaya isang kabinet. O kaya isang kabinet, nandito ang 30. Maraming salamat, ipapadala ko na. Iregalo ko sa'yo, heto, kahit na medyo luma na ang packaging dito, hindi mo na kailangan makakalimutan mo na kung ano ang magkamot o magasgasan. Ganyan. Sa totoo lang, hindi ko pa nagagamit. Pero dito sa atin, sa tindahan, hindi ka makakakita ng ganyan. Sa totoo lang. May dala akong espesyal para sa'yo. Lalabas lang ito sa channel ni Batina Usadba. Maraming salamat. Susubukan din namin yan. Mga pare, napansin nyo ba na ang bahay na gawa sa extruded polystyrene foam ay mas maganda ang kalidad kaysa sa bahay na gawa sa klasikong troso? Naranasan ko na rin ang klasikong troso sa buhay ko, pero ayoko na yung balikan. Makakagulo lang iyon doon. Ano kaya ang una niyang kukunin? Siyempre, kinuha niya muna ang pinakamalapit sa pananaw niya sa buhay. Naintindihan niya kung alin ang mas maganda ang kalidad. Huling mga oras na at ang mga eksenang ito ay malinaw na nagpapakita na kayang-kaya ng isang taong talagang nahuhumaling sa ginagawa niya ang kahit ano. Si Dennis ay nagplano ng patag na lugar para sa bahay sa kanyang hindi pantay na lote. Natisod siya sa isang malaking bato. Marami niyan dito. At ito parang tuktok ng bundok sa ilalim ng lupa at hindi talaga matanggal. Hindi napigilan ng tuktok na ito ang plano ng masigasig na tao na gawing pantay ang sahig ng bahay gamit ang Penoplex. Sa tiyaga at sipag malalampasan ito. Personal, may isang bagay lang akong ikinabahala sa proyekto. Paano napapasa ang bigat mula ridgeboard papuntang mga pader? Kung maayos ang kabit sa nakahirig na tabla, ayos lang. Kung hindi, dapat palakasin ang mga bahagi. Ang magkapares na nakahilig na tabla sa harapan na may extruded polystyrene foam at may mga pader sa gitna ay parang mawerlat na maganda ang pamamahagi ng bigat. Wala akong tanong tungkol sa mga dulong suporta ng mga truss. Nakapatong ang mga ito sa parang mga mawerlat na pantay ang pamamahagi ng bigat sa buong haba ng mga pader. Sa mga pader ng aking napakamurang proyekto na bahay sa halagang $1,000, gumamit ako ng Penoplex na 3 cm lang ang kapal. Sabi ng gumawa, ang thermal efficiency nito ay katulad ng pader na tuyong kahoy na 15-20 cm ang kapal. O mga pader na ladrilyo na lampas 2 piraso ang kapal. Gumamit si Dennis ng 5 cm extruded polystyrene foam na parang buong troso kumpara sa kahoy at parang pader ng kuta kung sa ladrilyo. Di na kami makapaghintay subukan ito kaya nagmadali kaming tumulong sa batang kasamahan ayusin ang pagpainit. Nangako si Dennis na magbibigay ng detalye tungkol sa susunod na yugto ng konstruksyon at gumawa siya ng YouTube channel na Tala-arawan ng Magsasakang si Dennis. Iiwan ko ang link sa ibaba ng video. Siguraduhin mag-subscribe kayo at magiging updated kayo kung paano ang takbo ng proseso ng pagsubok. Sana bigyan pa tayo ni Dennis ng mas maraming kawili-wiling proyekto. Sulit siyang subaybayan.
Sa channel ni Batina Usadba, mas maintindihan mo ang impormasyong ito at makikita mula sa ibang perspektibo gamit ang kamera ni Constantine. Marami ring makabuluhan at kawili-wiling impormasyon tungkol sa murang pagtatayo sa kanyang channel. Nasa ibaba rin ang mga link. Tara, simulan na natin. I-reinforce pa ni Dennis ang bubong gamit ang fiberglass mesh at plaster, katulad ng ginawa niya sa mga pader. Tandaan, malaking panganib ang magpaapoy ng kalan na walang proteksyon ng extruded polystyrene foam. Minsan may baga mula chimney na pwedeng tumama at magsimula ng sunog sa bubong. Gusto ko lang malaman kung gaano kabilis painitin ng compact na kalan ng ganitong gusali. Kaya sa unang pagsubok ng pagpapaapoy, magiging sobrang maingat tayo. Walang dating bombero at si Dennis na alam kung paano hindi dapat gawin ang nag-aayos ng pagdaan ng tubo sa bubong. Tingnan mo, kaunti pa. Uy, sandali, bumalik ka. Yung pinupukpok sa sahig. Mga kaibigan, gusto ko lang ipaalala na maaari ninyong suportahan ang sobrang murang mga paraan ng konstruksyon na ipinapakita sa channel na Awitin ni Yasha Kosyak sa pamamagitan ng sponsorship button sa YouTube. Maaring gumamit ng Boosty ang mga manonood sa Russia. Nasa ibaba ng video ang link. Salamat po sa inyo. Mahalaga na ilayo ang matatalinong tao. Tingnan mo lang sila, ayos na. Sandali lang, babatuhin ko siya. Sandali lang, babatuhin ko siya. Salo! Sige, ayos lang. Dahil sa lamig, nagkakaroon ng mga patak ng hamog. Nakakainis, bakit mo ako pinatay? Dimhod Ferrum. Si Constantine ay nangangarap na sumikat ang kanyang channel at makapag-promote ng kahit ano roon. Mga peste. Sa unang usok, Mainit na kami sa ibaba. Halos kalahati ng baryo ang dadaan dito. Magugulat sila kung may usok pa. Kailangan ko na bang tingnan ngayon? Hindi nila naisip na painitin muna ang kalan sa labas ng bahay para ma-stabilize ang heat-resistant na pintura, kaya medyo nasingawan nila ang loob ng bahay. Lumabas ka, usok, sa pintuan. Lumabas ka, usok. Alis na ako. Ang master flash ay pansamantalang idinidikit sa extruded na polystyrene foam. Sa unang maikling pagsubok, napatunayan natin na sapat ang compact na kalan para sa pagpainit. at yan ay wala pang pinto, paano pa kapag meron na? Napapansin natin na mas maraming video sa YouTube na gumagamit ng ganitong paraan ng pagtatayo. Pero dahil sa kakaibang katangian ng video hosting na ito, hindi lahat ng video tungkol sa magagandang proyekto ay sumisikat, kaya hindi rin ito agad na ipapamahagi sa mas maraming tao. Kung may kakaiba at kapaki-pakinabang kang proyekto at gusto mong mas makilala ito, mag-message lang. Ilalagay ko ang detalye sa ibaba ng video. Ang pangunahing pamantayan ay original at napakamurang gawa. Hindi kailangang gawa sa extruded polystyrene foam. Oligarko, huwag na kayong magsulat. Hindi namin re-reviewin ang mamahalin ninyong proyekto.
Nagulat kami na nagawang ikabit ni Denise ang bisagra ng pinto gamit lang kutsilyo, walang pait. Parang si Rembo ng panahon natin ngayon. Sino ang nakakaalam, baka dumating din ang panahon na ang mga bahay na gawa sa extruded polystyrene foam ay itatayo ng buong baryo sa loob lang ng ilang araw. Tulad ng dati kung paano sila gumagawa ng mga bahay kahoy. Sa mga nakaraang taon, may lumitaw na trend kung saan ang mga nakatira sa malalaking lungsod ay ibinibenta ang kanilang mga apartment at ginagamit ang pera para lumipat at manirahan sa probinsya. Malaki rin ang ambag ng mga vlogger sa baryo sa pagpapasikat ng ganitong pamumuhay. Hindi lahat ay madaling nakakaangkop sa bagong buhay sa labas ng lungsod. Para sa iba, nagdudulot ito ng matinding stress at hirap. Naniniwala akong posible ang episyente at murang pagpapatayo sa baryo nang hindi kailangang ibenta ang apartment sa lungsod. Ipinapakita rin ito ni Dennis at Irina. Sa ganito, hindi napuputol ang koneksyon sa lungsod. Kung magtagumpay ang paglipat, malaking tulong ang apartment sa lungsod dahil pwede itong paupahan at pagkakitaan. Kaya, hindi ikaw ang unang titira dito sa akin. Tapos na ang mainit na balangkas. Hanggang dito na lang muna ngayon. Ngayon, kailangan ng isara ang pinto. Pakiusap, lumabas muna ang lahat ng tao sa silid. Pansamantala lang ito. Wala sa rakon? Pupunta na rin doon ang mga yan. Lahat sila. Pagkatapos naming mag-overnight sa Troso at Penoplex na bahay ng may-ari, naghanda na kaming umuwi sa amin. Tatay, kaibigan ko. Pero bago yon, sinamantala naming dumaan sa baryo ng mga vlogger na malapit lang pala. Bibigyan ka lang natin, hindi ako mag-aatubiling sabihin ito. Ang pangunahing nagtatag ng direksyong pangbaryo ng mga vlogger, si Andrei. Channel, Deryabensky, Blocknut. Lumipat siya mula St. Petersburg at matagal nang tahimik na namumuhay sa baryo kasama ang asawang si Lyuba. Biyahe kami sa kalsadang Riga Moskva pero hindi papuntang Moskva. At hindi rin papuntang Riga. Nasaan ang lawa? Nasaan ang lawa? Doon ba? Narinig ko na may ilang hindi tapat na mga vlogger sa baryo na halos ginagawang palabas ang kanilang buhay at trabaho. Kay Andrei at Lyuba lahat ay totoo. Ang ganda talaga. Ang ganda dito mga kaibigan. Maniwala kayo sa sinabi ko. Pero teka, bakit maniwala lang? Tingnan nyo na lang mismo. Magaling talaga si Andrei, mahusay sa kamay. Sa totoo lang, ang gumawa nito ay ang asawa niya. Ako ang nagbuhos ng simento sa mga hagdan kasi ako ang unang nagutos sa kanya at pati na rin sa hagdan akala ko kakayanin niya. Pero napagod siya sa unang baitang pa lang. Kaya kami na ni Denise ang nagtuloy. Lalo na yung pinakamalaking baitang sa itaas. Nahirapan din kami doon. Lahat ay ginawa sa matibay na monolitiko. Ramdam mo talaga ang kalidad. Siyempre, nagpapakumbaba lang ang may-ari. Oo nga, grabe naman. Ganyan pala. Ganyan din sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Oh. Tayo ay mga walang kulturang Belarus. Mukhang gawa sa hilaw na kahoy ang gusali kung tama ang intindi ko. Kumusta paggamit niya? Okay ba kayo? Satisfied ba? Sa totoo lang, dahil ito ang una kong bahay, may kasabihan, una sunugin mo, pangalawa ibenta mo, sa pangatlo ka tumira. Kaya siguro hindi ko naman susunugin itong bahay na to. Pero para maging komportable ang pagtira dito, syempre kailangan talagang i-insulate. Ibig sabihin, hindi ito reklamo laban sa mga log house mismo, kundi reklamo ito sa sarili kong kakulangan sa paggawa. Nung itinayo ko ito, marami pa akong hindi alam at kaya. Unang bahay ko ito, kaya kailangan padagdagan ng insulation sa labas. Pwede namang gumamit ng Penoplex, oo. Pwede ring lagyan sa loob. Penoplex, syempre. Salamat. Dati magaganda yung balita ninyo. Sa ilalim ng mga yon talagang Andrei, ano sa magandang bahay na ito ang gawa sa Penoplex? Magandang tanong. na-insulate ang veranda. Ibig sabihin, sa totoo lang, Sa totoo lang, ganun nga. Siyempre, sa totoo lang, kamakailan lang namin natuklasan ang kahangahangang material na ito. Medyo kamakailan lang. Pero habang mas marami kaming natutuklasan tungkol dito, sa totoo lang, mas lalo naming gustong magtrabaho gamit ito. Kasi lumalabas na pwede palang gumawa ng kahit ano mula rito. Sa ngayon, ginagamit lang namin ito bilang simpleng insulasyon. Naiintindihan ko. Salamat sa tapat na sagot. Wala na akong ibang tanong. ganun na ba talaga ito sa inyo mula pa nung una? Pinipigil niya ako.
Ganyan namin nalaman ang katotohanan. Kailan ito nagsimulang lumitaw? Sa totoo, sa unang 30 minuto pa lang ng aming pagkakakilala, Ang diagnosis pagiging abuser, tama ba? Sinabi niya, kailangan mo ako at yun lang. Sinabi niya yun ang gumiyante. Tama yan. Wala akong matakbuhan dahil nasa loob ako ng kotse ko at hindi makaalis. Kailangan ko ba ang damit mo para sumakay ng motorsiklo? Kahit nagawa sa kahoy ang bahay. Limampu. At ito nga, ito ang greenhouse na itinayo ko 2 linggo matapos akong dumating dito. Nung taong 15 hanggang ngayon, ito pa rin ang pinakamaraming ani. Napag-usapan din namin ang mga detalye sa pagtatanim sa gulayan. Kasama na ulit natin ang ulan ng Taglagas. Paalis na tayo ng Rusya at narito na sa bayan natin. Ang daan ay 75. Mukhang nagkamali tayo ng kalkula. Bakit? Hindi ko alam, hindi tayo mga lahi at hindi rin sila tayo. Taga rito ba kayo sa baryong ito? GoPro, mag-record ka ng video. GoPro, mag-record ka ng video. Nakakainis ka na. Nagbiruan kami kung anong mangyayari kung naging kinatawan kami ng magkalabang brand. Siguradong magiging masaya yon. Sa totoo lang, lihim na mas gusto ni Constantine ang Penoplex. Higit pa sa kahit ano. Kita mo, kulay kahel ang packaging. Hindi mo talaga maikukumpara sa kalaban. Sira at madumi. Oh, hawakan mo. Oh, pwede ka rin gumawa ng daanan. May 20 metro ng daanan dito. Malapad, maganda at bago. Hey. Irigalo namin sa iyo. Mas tama ako. Irigalo ko sa iyo pero Yasha, ano ba ito? Ano to? Heto pa isa, heto pa isa. Dumating na, Ano yan? pero hindi naman kami gumagamit. Kontra ako sa mga ganyan ninyo. Alam mo na sila. Balik sa tubig. I-like nyo na gamit ang malaking hinlalaki pataas. Gisalas, mag-subscribe sa awit ni Yasha Koshak at sa channels ng mga kaibigan ko. I-follow din ako sa Jen, TikTok at Instagram. Nasa ibaba ng video ang lahat ng link. Huwag nyong kalimutang bumoto. Pindutin nyo rin ang kampanilya para siguradong maabisuhan ko kayo. Naway maghari ang kapayapaan sa buong mundo. Salamat. Si Constantine ay lihim na namimigay ng Penoplex. Bago pa sila mag-away doon,